Hello mga ka-Darkside, magandang araw sa inyo. Sa topic natin ngayon ay pupunta naman tayo sa Persia or Iran sa ngayon. Isipin nyo ang isang hari na sumakop sa halos buong mundo. Pero sa halip na sunugin ang mga lungsod, pinalaya niya ang mga alipin. Sa halip na pilitin ang mga tao sa kanyang relihiyon, tinulungan niya silang itayo muli ang kanilang mga templo. Siya si Cyrus II ng Persia o mas kilala bilang Cyrus the Great. Hindi lang siya basta mandirigma, siya ang itinuturing na amang mga hari at ang kauna-unahang tagapagtanggol ng human rights sa kasaysayan. Ngayong araw, hihimayin natin ang buhay niya mula sa isang mapanganib na hula noong siya'y sanggol pa hanggang sa pagbagsak ng pinakamalakas na imperyo sa Babylon. Ayon sa historiador na si Herodotus, ang lolo ni Cyrus na si Haring Astyages ang nanaginip na ang kanyang apo ay lalamunin ang kanyang kaharian. Dahil sa takot, iniutos niyang patayin ang sanggol na si Cyrus. Gaya ng mga kwentong epiko, hindi ito natupad. Iniligtas siya ng isang pastol at pinalaki sa kabundukan. Noong nagbinata na si Cyrus, nalaman niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sa halip na matakot, pinagbuklod niya ang mga tribo ng Persia at kinalaban ang kanyang lupit na lolo. Dito nagsimula ang pag-usbong ng imperyong Achaemenid. Unang hinarap ni Cyrus ang mayamang kaharian ng Lydia. Ginulat niya ang mundo nang talunin niya si Haring Croesus gamit ang isang kakaibang taktika. Gumamit siya ng mga kamelyo para takutin ang mga kabayo ng kaaway. Hindi karaniwang general ito, ngunit dito nakita ang kaibahan ni Cyrus. Hindi niya pinatay ang tinalong hari. Ginawa niya itong tagapayo. Ang pulisiya ni Cyrus ay simple. Sumuko kayo ng maayos at panatilihin ko ang inyong dangal. Dahil dito, maraming lungsod ang kusang nagbubukas ng pinto para sa kanya. Ang Babylon ang pinakamalakas na lungsod noon. May mga pader na halos hindi matitibag. Pero si Cyrus ay isang henyo. Habang may malaking piging sa loob ng lungsod, ipinautos ni Cyrus sa kanyang mga sundalo na hukayin ang gilid ng ilog Euphrates para bumaba ang tubig. Naglakad ang kanyang hukbo sa tuyong kama ng ilog at pumasok sa lungsod ng walang laban. Noong 539 BCE, naging bahagi ng Persia or Iran ang Babylon nang halos walang dumanak na dugo. And by the way, yung Babylon pala ngayon ay tinatawag na Iraq. Matapos ang pagsakop, naglabas siya ng isang direkto na nakasulat sa isang clay cylinder. Ito ang tinatawag na Cyrus Cylinder. Ang mga nilalaman nito ay ang pagpapalaya sa mga bihag, kabilang ang mga Hudyo na 70 taong inalipin sa Babylon, karapatang pumili ng sariling relihiyon, at pagbabawal sa sapilitang paggawa o slavery. Sa Biblia, si Cyrus ay tinatawag na Mesiyas o ang pinahira ng Panginoon dahil siya ang nagpabalik sa mga Israelita sa Jerusalem para muling itayo ang kanilang templo. Namatay si Cyrus sa isang labanan sa Central Asia laban sa mga Masagete, ngunit ang kanyang imperyo ay nagtagal ng mahigit 200 taon. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang kanyang simpleng libingan sa Pasargadae, Iran. May nakasulat doon na, "O tao, ako si Cyrus na nagtatag ng imperyo ng mga Persyano. Huwag mong ipagkait sa akin ang kapirasong lupang ito na bumabalot sa aking katawan." Si Cyrus the Great ay patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pinatay, kundi sa dami ng buhay na binago at binigyan ng kalayaan. Siya ang hari na nirespeto maging ng kanyang mga kaaway. Balik tayo sa tanong, bakit siya tinawag na Mesiyas ng mga Hudyo? Ito ang isa sa pinaka-unique na bahagi ng kasaysayan. Sa aklat ni Isaiah sa Biblia,
Si Cyrus ay tinawag na Koresh. Noong sinakop niya ang Babylon, nahanap niya ang mga Hudyo na 70 taon ng bihag or Babylonian captivity. Hindi lang niya sila pinalaya, ibinigay pa niya ang mga gintong kagamitan na ninakaw sa kanila at pinunduhan ang pagpapatayo ng ikalawang templo sa Jerusalem. Siya lang ang tanging hindi Hudyo na binigyan ng titulong pinahira ng Panginoon or tinatawag na Messiah sa Biblia dahil sa kanyang kabutihan. Pero, ang misteryo ng kanyang kamatayan ay, sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kamatayan ni Cyrus ay puno ng drama at trahedya. Noong 530 BC, balikan natin. Kinalaban niya ang isang nomadic tribe sa Central Asia na pinamumunuan ni Reyna Tomiris. Ayon sa kwento, napatay ni Cyrus ang anak ng Reyna at sa galit ni Tomiris, hinarap niya ang Persia sa isang madugong labanan. Natalo si Cyrus at pinugutan ng ulo. Inilubog ni Tomiris ang ulo ni Cyrus sa isang sisidlan ng dugo at sinabing, "Sawaan mo ang dugo na labis mong kinauuhawan." Sa huli, ano nga ba ang tunay na sukatan ng isang dakilang pinuno? Para kay Cyrus the Great, hindi ito ang lawak ng lupang nasakop niya mula sa Mediterranean hanggang sa Indus River, kundi ang kalayaang ibinigay niya sa mga taong nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Habang ang ibang mga hari noong sinaunang panahon ay nagpapatayo ng mga monumentong nagpapakita ng kanilang kalupitan, si Cyrus ay nag-iwan ng isang cylinder na nagsilbing unang deklarasyon ng human rights sa mundo. Binigyan niya ng boses ang mga walang boses at tahanan ang mga itinaboy. Kahit si Alexander the Great na sumakop sa Persia 2 siglo nang lumipas ay tumayo sa harap ng libingan ni Cyrus ng may matinding respeto. Dahil alam ni Alexander na hindi lang siya nakatayo sa harap ng isang kalaban kundi sa harap ng isang ama ng mga hari. Si Cyrus the Great ay patunay na maaari kang maging matapang nang hindi nawawala ang iyong pagkatao, na ang tunay na imperyo ay hindi itinayo sa takot kundi sa paggalang sa kultura at paniniwala ng iba. Kayo, ano ang tingin nyo? Mas kailangan ba natin ang mga pinunong tulad ni Cyrus sa modernong panahon? I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito mula sa kasaysayan, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang misteryo at kwento dito sa Dark Side CH. Hanggang sa muli, ako si Zel, maraming salamat sa panonood.